Ang serye ng Honda ADV ay opisyal na nagsimula noong Nobyembre 2015 nang itampok ng Honda Motor Corporation Limited ang isang radikal na konsepto na tinawag na City Adventure Concept sa tanyag na eksibisyon ng Esposizione Internacional Ciclo Motosido e Accessory o EICMA na ginanap sa Milan sa Italy. Ang makabagong ideyang ito ay sinilang mula sa malikhaing kaisipan ni Daniel Lucchesi na nagsilbi bilang HRE Planning Section Manager at Maurizio Carbonara, ang HRE Chief Project Designer sa Honda R&D Europe Center na matatagpuan sa Italy. Ang inspirasyon ay nagmula sa personal na karanasan ni Daniele Lucchesi habang nagbabakasyon sa pulo ng Chios sa Greece, kung saan napansin niya ang kawalan ng kakayahan ng mga karaniwang scooter na dumaan sa mga baku-bakong kalsada patungo sa mga dalampasigan, habang ang mga malalaking motor naman ay masyadong mabigat at mahirap gamitin sa lungsod. Dahil sa pangangailangang ito, nagpa siya ang pangkat na pagsamahin ang komportableng katangian ng isang modernong maxi scooter at ang matibay na struktura ng isang adventure motorcycle, na nagbunga ng isang ganap na bagong kategorya sa industriya na tinawag na crossover scooter. Sa pamumuno ng large project leader na si Kenichi Misaki mula sa Japan, ang konseptong ito ay mabilis na dinala sa linya ng produksyon at formal na ipinakilala sa publiko bilang isang ganap na produkto noong sumunod na taon sa parehong aktibidad sa Milan. Ang unang modelo na lumabas sa merkado noong taong 2017 ay ang makapangyarihang Honda X-ADV 750 na gumagamit ng makina ng NC750 series na naging hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kultura sa buong daigdig. Ang katagang ADV ay hango sa salitang Ingles na adventure, na ang literal na kahulugan ay pakikipagsapalaran o paggalugad sa mga lugar na hindi pa nadadaanan. Sa tradisyonal na kahulugan ng industriya, ang katagang ito ay nakalaan lamang para sa malalaking motorsiklo na may mataas na tindig, malalaking gulong at malalawak na tangke ng gasolina na idinasenyo para sa malayuang paglalakbay sa mga putikan o disyerto. Gayunpaman, binago ng Honda Motor Corporation Limited ang takbo ng kasaysayan sa pamamagitan ng pagpaparehistro ng trademark para sa 3 titik na ito upang ikabit sa kanilang mga makabagong scooter. Ang pagpili sa pangalang ito ay isang stratehikong hakbang upang iparamdam sa mga karaniwang motorista na ang diwa ng pakikipagsapalaran ay hindi lamang limitado sa mga malalayong kagubatan, kundi maaari ring maranasan sa pang-araw-araw na pag-usad sa loob ng mga lungsod. Ang pagdaragdag ng titik na X sa unang modelo ay sumisimbolo naman sa salitang crossover, na nangangahulugang pagtawid o pag-uugnay sa dalawang magkaibang mundo ng transportasyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng pangalang ito, matagumpay na naitatak ng kumpanya sa mga isipan ng publiko na ang bawat unit sa seryeng ito ay nagtataglay ng kakayahang lampasan ang anumang uri ng kalsada, simula sa makinis na asfalto hanggang sa mga mabatong daanan. Batay sa mga opisyal na ulat at dokumentasyon ng kumpanya na matatagpuan sa kanilang opisyal na Honda Global Newsroom, ang seryeng ito ay sumikat dahil sa paglikha ng isang ganap na bagong pangailangan na hindi pa natutugunan ng ibang tatak. Bago ilunsad ang produktong ito, ang mga motorista ay kinailangang mamili sa pagitan ng kaginhawahan ng otomatikong transmission ng scooter at ng lakas ng suspensyon ng isang pang-off-road na motor. Ang seryeng ito ay pumatok dahil sa paglalagay ng mga premium na teknolohiya tulad ng dual clutch transmission o DCT na nagbibigay ng otomatikong pagpapalit ng kambyo nang walang pagkaantala sa lakas. Ayon sa technical na pagsusuri ng Honda R&D Technical Review, ang seryeng ito ay naging tanyag dahil sa mataas na posisyon ng upuan na nagbibigay ng malawak na tanawin sa kalsada, mahabang biyahe ng suspensyon na sumisipsip ng mga tagtag, at matitibay na gulong na may kakaibang disenyo ng spikes. Ang pagkakaroon ng malaking spasyo sa ilalim ng upuan, adjustable na windshield at makabagong panel ng instrumentong katulad ng mga ginagamit sa mga rally racing ay nagbigay ng natatanging kumpiyansa at prestihiyo sa mga gumagamit nito, na naging dahilan upang kilalanin ito bilang isang makabagong ebolusyon sa dalawang gulong. Sa kabila ng malaking tagumpay sa benta, ang seryeng ito ay hindi nakaligtas sa mga matitinding kontrobersiya at debate sa pagitan ng mga tradisyonal na motorista at ng mga taga-taguyod ng makabagong teknolohiya sa mga platapormang tulad ng Reddit communities. Ang pinakamalaking usapin na umusbong ay ang usapin ng pagiging tunay o pagiging fake ADV ng mga maliliit na modelo, partikular na ang bersyong may mababang kapasidad ng makina. Maraming purista sa mundo ng motorsiklo ang nagpahayag ng matinding kritisismo na ang mga maliliit na modelo ay mga pinalaking bersyon lamang ng mga karaniwang urban scooter na binihisa ng plastic na pang off-road ngunit walang tunay na kakayahang dumaan sa mabibigat na putikan. Bukod dito, naging kontrobersyal din ang mataas na timbang ng orihinal na bersyong 750cc na umaabot sa 237 kilo na naging sanhi ng mga aksidente para sa mga bagong rider na hindi sanay sa mabigat na motorsiklo sa mga mabagal na maniobra. May mangulat din ang pagkadismaya mula sa mga unang mamimili hinggil sa taas ng upuan na umaabot sa 820 mm na naging hadlang para sa mga motoristang may mababang tindig.
kaya napilitan naman ang kumpanya na maglabas ng mga modifikasyon sa mga sumunod na edisyon upang mapababa ang taas nito. Sa konteksto ng merkado sa Pilipinas, ang seryeng ito ay naging isang malaking kultural na penomena at pumatok sa panlasa ng mga Pilipino dahil sa mga partikular na kondisyon ng trapiko at infrastruktura sa bansa. Ang pangunahing dahilan ng kasikatan nito sa bansa ay ang kalagayan ng mga kalsada na madalas may mga lubak, baha at hindi pantay na asfalto kung saan ang matataas na ground clearance at mahabang suspension ng seryeng ito ay nagbigay ng solusyon upang hindi sumayad ang ilalim ng motor. Ang matinding trapiko sa Kalakhang, Maynila at ang mga karatig lalawigan ay nangangailangan ng madaling pag-navigate at ang otomatikong sistema ng seryeng ito ay nagalis sa pagod ng patuloy na pagpiga ng clutch lever na karaniwang nararanasan sa mga tradisyonal na manual na motorsiklo. Isa pang mahalagang aspeto ay ang tinatawag na SUV pride o ang pagnanais ng mga Pilipino na magkaroon ng sasakyang may malaki, matipuno at mukhang mamahaling tindig na nagbibigay ng mataas na estado sa lipunan kahit na ito ay isang scooter lamang. Ang kultura ng pagmumotor sa ibang bansa ay labis ding nakatutok sa paglalakbay sa mga probinsya tuwing katapusan ng linggo. At ang seryeng ito ay naging perpektong katuwang para sa mga tinatawag na motovloggers at mga mahilig sa long ride dahil sa komportableng posisyon ng pag-upo at matipid na pagkonsumo sa gasolina. Sa kasalukuyang taon ng 2026, ang listahan ng opisyal na minumungkahing presyo o suggested retail price ng mga modelong ito sa Pilipinas ay nananatiling matatag ngunit may pagtaas dahil sa mga karagdagang makabagong teknolohiya. Ang pinaka-fundamental na modelo na Honda ADV 160 ABS ay nagkakahalaga ngayon ng 167,400 pesos, habang mas makabagong bersyon nito na may koneksyon sa smartphone na Honda ADV 160 Road Sync ay mabibili sa halagang 174,900 pesos hanggang 175,000 pesos. Para sa mga motoristang naghahanap ng mas malaking lakas na maaaring ipasok sa mga expressway, ang Honda ADV 350 ay binebenta sa halagang 306,000 pesos sa mga otorisadong sangay. Ang mga presyong ito ay maaaring magbago depende sa mga karagdagang bayarin sa rehistrasyon, insurance at mga patong ng mga lokal na dealer sa iba't ibang rehiyon ng bansa, ngunit ito ang pamantayang itinakda ng pangunahing distributor upang maging gabay ng mga mamimili. Ang itinuturing na pinakamahal at pinaka-premium na modelo sa buong serye ay walang iba kundi ang makapangyarihang Honda X ADV 750 na may opisyal na presyo na nagsisimula sa 849,000 hanggang 850,000 pesos sa merkado ng Pilipinas. Ang modelong ito ay kabilang sa kategorya ng mga big bike ng kumpanya, kaya naman ito ay pinapayagang makadaan sa lahat ng mga pangunahing expressway sa bansa. Ang mataas na halaga nito ay makatuwiran dahil sa paggamit ng isang 745cc na liquid-cooled parallel twin engine na naglalabas ng 54 hanggang 58 horsepower at 69 Nm ng torque na katulad ng mga makina ng mga katamtamang laki ng kotse. Nilagyan din ito ng pinaka-advanced na dual clutch transmission o DCT na may iba't ibang riding modes, kabilang ang G-switch para sa mga pagtakbo sa graba, Honda Selectable Torque Control o HSTC at ang pinakabagong 5 pulgadang TFT na display na may ganap na smartphone connectivity sa pamamagitan ng Honda Road Sync app. Ang paggamit ng mga mamahaling piyesa tulad ng upside-down na forks mula sa Showa, dual radial mount for piston brake calipers at tubeless spoke wheels ang nagpapanatili sa modelong ito sa pinakatuktok ng karangyaan. Sa kasalukuyang kalagayan ng pandaigdigan at lokal na merkado ngayong 2026, ang serye ay patuloy na nagtatamasa ng dominanteng posisyon at itinuturing na isa sa mga pinakamalaking pinagmumulan ng kita para sa motorsiklo ng kumpanya. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa EICMA Motorcycle Exhibition, ang kumpanya ay naglunsad ng mga panibagong edisyon tulad ng Tricolor Special Edition para sa taong ito na nagpapakita ng interes ng publiko ay hindi pa rin humuhupa. Sa Pilipinas, ang demand para sa mga unit na ito ay nananatiling napakataas kung kaya't madalas pa rin nakakaranas ng kakulangan sa supply o pagkakaroon ng mahabang pila ng pag-aabang sa mga tindahan. Isang patunay na hindi pa rin natitinag ang katanyagan nito laban sa mga bagong karibal. Ang matagumpay na pagpasok ng mga eco-friendly na materyales na gumagamit ng mga recycled at biomass-derived components sa produksyon ay nagbigay din sa serye ng positibong imahe sa mga modernong mamimili na may kamalayan sa pangalaga sa kapaligiran. Ang patuloy na paglawak ng mga opisyal na club at komunidad ng mga may-ari ng seryeng ito ay nagpapakita lamang na ang produkto ay hindi lamang isang simpleng paraan ng transportasyon, kundi isang matatag na institusyon ng pagbabago sa takbo ng modernong kasaysayan ng motorsiklo. Ang kasaysayan ng serye ay isang malinaw na patunay ng tunay na inobasyon ay nagmumula sa pagbasag sa mga lumang tradisyon at paglikha ng mga bagong solusyon para sa mga pangailangan ng tao. Mula sa isang simpleng ideya habang nagbabakasyon sa isang maliit na isla sa Greece na itatag ni Daniel Lucchesi at Mauricio Carbonara, ang isang bagong pamantayan na ginagaya na ngayon ng iba't ibang kumpanya sa buong mundo.
Ang seryeng ito ay nagtagumpay dahil sa pinagsama nito ang dalawang magkaibang katangian na akala ng marami ay hindi maaaring magsama. Ang pang-araw-araw na praktikalidad ng isang scooter at ang matibay na diwa ng isang tunay na pakikipagsapalaran. Sa paglipas ng halos isang dekada mula noong unang pagpapakita nito, ang tatlong titik na ADV mananatiling simbolo ng kalayaan, lakas at modernong inhenyera na patuloy na babagtas sa mga kalsada ng kasalukuyan at ng hinaharap.